Posible kaya na yung mga politiko, non-government organization, or mga vloggers ng mga Duterte nakinabang din kay Sara Duterte? O posible bang nakinabang din sila sa controversial na confidential at intelligence fund na hinahanap ng mamamayan at kasama sa article of impeachment dahil nakita ng mga congressman ang maling paggamit at mali ring paghahayag kung ano at paano nagamit ang pera. Kasi habang hindi po nagkakaroon ng trial at habang pinagtatakpan ng mga senador na kakampi nila at pinagtatakpan din ng mga kanilang kaalyado na mga Duterte supporters, Duterte vloggers at iba pa, maging ang mga politiko. Kaya ho, hindi na maiwasang pagdudahan na posibleng nagamit nila. Kasi kung yung magugunita, ang Office of the Vice President ay naging aktibo rin sa kanilang mga galaw na sumusuporta doon sa mga kanilang followers. Wala bang kinalaman dyan ang mga press conference or mga batikos na ginagawa ng kanilang mga political blogger para siraan ang gobyerno ito at ipagtanggol at pinagtatanggol nila ang mga Duterte at ang pangalawang Pangulo? So tanong lang ito, nakinabang ba kayo o posible bang kasama kayo sa nakinabang sa perang hinahanap ng bayan? Kasi yung pong 612 million pesos at yung 125 million, apat na beses na 125 million na winidraw sa Land Bank na hindi naman i-deny ng Land Bank at the Philippines dahil sa kanila winidraw, hindi mauubos yun ng 11 days eh. Noong mga panahon yun, December 21 hanggang December 31 noong 2023, naubos ang 125 million. So magandang Paskuhan niya. Ibig sabihin, at yung December 20 hanggang 31, halos holiday na yon. Dumaan doon yung Pasko at Bagong Taon, walang opisina, pero naubos ang 125 million sa loob ng 11 days. Ay yun ay Paskuhan eh. Ano to? Pinamigay ba ito bilang pamasko sa kailang mga kakampi? O saan ginamit? Yan ho yung tinatanong ng Kongreso na hindi nasagot. At sa halip, nagalit pa si Sara. Kaya humantong sa kasong impeachment, complaint at article of impeachment nga po. Yan yun eh. Kaya tayo, ako bilang Pilipino, bilang mamamahayag, bilang political blogger, nagtatanong tayo, saan nga ba dinala yung pera? Sino-sino nga ba ang nakinabang nito? Kasi hindi mo kayang ubusin ang 125 million sa loob ng 11 days kung ikaw ay mag-isa lang. Kung hindi mo ito pinamigay kung kani-kanino. Maliban na lang kung ito ay pinasok mo sa inyong mga sariling account na i-deposito mo, delikado yan. Kasi pwede lang gawin yun. Alam bakit? Na-withdraw eh. Walang cheque. May cheque, in-cash yung cheque. Malinaw doon sa lumabas sa hearing. 425 million. Kalahating billion yun. Na winidraw sa Shaw Boulevard branch ng Land Bank. At inamin din ng bangko na nag-withdraw nga ng ganon ng 4 na beses. So cash yun. Pagkakas kasi madaling ipamigay, madaling i-deposito sa mga private account. Saan napunta yun? Yan lang ang tinatanong, pero napikon si Sara. Naging hindi maganda ang attitude sa mga hearing, kaya rin may karapatan ng Senado o ang Kongreso na gumawa ng reklamo laban sa kanya. Kaya nga siya na-impeach sa Kongreso dahil hindi niya nirespeto ang Kongreso. Ang mga congressman-elect, binastos niya sa hearing kung ano mga attitude na nakita ng taong bayan doon. Hindi yan maidi-deny. On record sa public hearing ng Appropriation Committee, Blue Ribbon Committee, at saka po yung Quadcom hearing at iba pang hearing. Lumabas doon. Nakita yan in public. Pag tinatanong tungkol sa budget, napipikon, nagagalit, at kung ano na sinasabi. Ayan po yan. Kaya nga nagtatanong tayo, dahil ang pera ng bayan, dapat malinaw kung saan ginamit. Ang lahat ng Pilipino may-ari ng pera ng bayan. Kaya, tinatanong natin, nakinabang ba ang mga vlogger nila? Nakinabang ba ang mga non-government organization na kakampi nila? O mga politikong nagtatanggol sa kanila? Mga politikong kakampi nila? Nakinabang ba kayo? Kaya patuloy kayong humaharang at tumututol sa trial. Patuloy nyo binabatikos ang gobyernong ito dahil nakita nyo na lalabas at lalabas ang katotohanan na hindi naman pwedeng itago dahil mamamayang Pilipino ang biktima, mamamayang Pilipino ang mayroong karapatang maghanap ng kung ano ang totoo. Ayan.
Nako, baka nga kaya po talagang tumututol sila at sinusuportahan nila ang dismissal ng impeachment trial dahil nga po sila'y nakinabang sa confidential at intelligence funds ng ating DepEd Secretary na si Sara Duterte noong kanyang tenure as DepEd Secretary. Baka may nakinabang. Baka meron pong mga nakapag-reimburse. Baka mamaya yung si Kokoy Villamin baka mamaya senador yan. Baka mamaya si Mary Grace Piatos congressman yan. Baka mamaya kaya pala ayaw nyo sa impeachment. Kaya pala tinututulan ninyo ang impeachment at hinaharang nyo ang impeachment dahil kayo ay merong napakinabangan. Hindi po malayo sa totoo lang, hindi malayo. Dahil nakita natin, nung panahon ni Digong, galawang sindikato sila Di ba, galawang sindikato sila. Protektado sila ni Digong. Actually, yung mga ginagawa nga ni Digong noon, kapag merong nagkamali, may nasangkot sa kontrobersya na gabinete niya, ililipat lang sa ibang sa ibang sa ibang ahensya, 'di ba? Ililipat lang ng ibang departamento. Nako, hindi po talaga may iwasang mapag-isip at magduda at ang taong bayan. Lalo na ang mga media broadcaster, mga vlogger sa ganitong sitwasyon dahil nga po kataka kahit unconstitutional ang kanilang pagnanais na mabasura ang impeachment trial, gustong-gusto nilang itigil 'di ba? Parang mapagdududa ka talaga. Teka, ano bang meron? Ano bang napala ninyo at ano ba? Kasi ganito 'yan. Ayaw nila si impeachment trial. Pinapahinto ang impeachment trial. Ano ba ang nagawa ni Sara Duterte sa inyo? Ano ba ang naibigay ni Sara Duterte sa inyo at ayaw nyo ng impeachment trial? Samantalang, ito. Taong bayan ang nagluluklok sa inyo. Diba? Taong bayan tayo O taong bayan ng mga media, taong bayan ng mga vlogger, taong bayan ng mga abogado, taong bayan ng mga profesor, faculty members ng iba't ibang universidad, kolehiyo, at syempre, taong bayan ng mga kabataan na siyang meron pong pinakamalakas na boses ngayon sa ating pamayanan. Kapag po ginalit ninyo ang mga millennials, Gen Z, nako sigurado ko, maaalala nila yan sa 2028, maaalala nila yan sa 2031 at sa 2034. Diba? Yun naman po talaga ang katotohanan. Hindi po tayo gumagawa ng dito, ng kumbaga kahit anong kwento dito. Yon ang nakikita natin. Ano ang nagawa ni Sara Duterte sa inyo? Ano ang naibigay sa inyo? At bakit ganyan nyo na lang sila protektahan? Lalong-lalo na si Digong. Bakit nyo sila pinoprotektahan samantalang taong bayan naman ang boboto sa inyo? Taong bayan na nagluklok sa inyo dyan. Bakit puro interes ni Digong at ni Sara Duterte ang inuuna ninyo? Naku po. Yan ang malaking katanungan. Okay? At dahil dyan, kahit na weekend ngayon, ay tuloy pa rin ang buhay. Pero ito lang ang ating paalala. Huwag nyo masyadong personalin ng mga issue lang talaga dahil kasi nakaka-stress yan. Pag sobrang stressful yan, so makakasakit po kayo. Relax lang po kahit paano. Mag-concentrate pa rin sa ating trabaho, ano man ang ating hanap buhay na legal, trabaho lang tayo. Lalo na ngayon, malapit na po ang school year opening ng public school sa 16 itong June. Yung ibang pribadong sektor malapit na rin. So yan po yung ating pagtuon ng pansin. At saka ating din paghandaan, marami kasi. Opening ng klase 2024, 2025-26. Pagkatapos ito't nagsisimula na naman yung mga pag-ulan. Kasi tag-ulan na LPA pa lang, binabaha na. So marami yung dapat. Yung kaligtasan,
magandang buhay ng bawat pamilya natin ay huwag nating kalimutan. Lagi ho tayong nakapokus pa rin. Priority ang ating pamilya, ang ating sarili, bago yung bayan. Pero siyempre, isama rin natin. Tayo po may obligasyon pa rin. Huwag nating kalimutan ang pagsuporta sa gobyerno at pagsunod sa ating mga batas. Paalala lang po yan. Maghanda tayo sa opening ng klase sa ating mga bata, mga anak, apo at lahat. Ganda rin natin itong papasok na tag-ulan. Okay? Tulungan natin ang ating sarili at ang gobyerno para hindi na tayo maging pabigat pa sa kasalukuyang kinakaharap ng bawat isa sa atin at ng pamahalaan. After all, lagi kong sinasabi, ang pamahalaan ay mga Pilipino. Kaya tayo ay dapat magsakripisyo. Pero huwag na naman din natin kalimutan itong ating karapatan at obligasyon, bantayan at sabihin natin ang tama at mali nung ginagawa ng mga nasa gobyerno. Lalo na po yung mga elected official na malayo ang kailang ginagawa sa kanilang pinanumpaan na saligang batas. Ayan po ang ating palaala. Okay? Ang magandang balita ho ay patuloy daw pong bumababa ang inflation. 1.3 na lang ang inflation. Bumababa daw ho ang pagbabilihin tulad ng bigas. Okay? At tumataas din po ang bilang na may trabaho. Nababawasan na ang jobless. Yun lang ho mga jobless dyan na talagang dahil sa siguro katamaran, ayaw magtrabaho, kaya wala silang trabaho. Pero yung nagsisikap na gusto magkatrabaho, magkahanap buhay, ayon sa Philippine Statistics Authority, patuloy pong tumataas. 95.9% po, ganyang kataas ang meron trabahong Pilipino. Yung hindi nagkakaroon ng trabaho, baka hindi kayo naghahanap. O baka kayo talagang ayaw magtrabaho, ay wala tayong magagawa ron. Pero yung nagsisikap na magtrabaho, nagsisikap ang gobyerno, mabigay sila ng trabaho, patuloy pong tumataas. Yan ang magandang balita. Kaya mag-aral, paghanda ng kalamidad, magtrabaho, kung wala trabaho maghanap, makakakita kayo. At nako, totoo po yan, di ba? Ang 20 pesos per kilo ng bigas, nako, stable na. At maaari po itong masustain forever. Yan po ang pinipilit na maisakatuparan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, karapatan po ng bawat Pilipino, mapamahirap mayaman, mapa-ikay DDS o mapa pro-government, na ikaw ay makakain ng murang bigas. Ito po ang pangako at pinapangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon 2022. At sa loob lamang po ng 3 taon nagawa niya yan. Naisakatuparan niya. Dahil nga po yan sa pagpupursige niya, pagsisipag niya, at paghahanap ng paraan para po matupad ang kanyang pinapangarap. Pinakamatinding pangarap to noong 2022. Napakarami naghahanap nito, lalo na mga DDS. Kahit ako, ngayon po, aking pinagmamalaki. Talaga sabi ko, nagmura ang bigas. Yung dating tigwa 1.5, naging 1.3, naging 1.2, naging 1.1. Ngayon, nakabili po ako ng bigas na aming laging sinasaing. 930 pesos na lang po ang isang 25 kg. Ang laking kamurahan po, no? Biruin niyo from 1.5 nag-taste tayo, bumili ng mga ganyang kamahal na bigas. Ngayon po, napababa ni PBBM ang presyo. Naging 1.2, 1.3, 1.2, naging 1.1, naging 1.130. Nakita ko yun naano ko yun 1.1. Tapos bumili ulit ako, naging 1.130. Tapos nung uling bili ko, bumaba na 930. 930 na lang. Kumbaga, eto na po yun, di ba? Kumbaga, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tumitigil sa pagbibigay sa atin ng mga kaiga-igaya na mga proyekto, pagbabago, at pinagsusumikapan po niya na gawin ang mga dapat na matanggap ng ating mga kababayan na mga Pilipino. Hindi po nagpapa-apekto si PBBM sa mga politika, ganyan, hindi. Nakita nyo kahit linggo, sinusubukan niya, tinatry niya ang LRT para makita niya kung ano ang mga kailangan gawin, kung ano ang mga proyekto na nararapat para sa mga mananakay at para po sa mga sumasakay diyan araw-araw. Nakita niya yung Mount Kamuning, yung Kamuning Bridge, yung overpass sa Kamuning. Nakita niya. Diba? Yan pong bridge na yan, ginastusan niya ng 10 milyon.
ng gobyerno ni Digong. 10 milyon yan ha. Pero nakita nyo ba kung gaano ka delikado? Nakita nyo ba kung gaano ka kapangit ang istruktura na yan? Ginawang parang Mount Everest. Aba, kung ikay tatawid dyan pagdating mo sa kabilang tulay, hingal kabayo ka na. Aba, kung talaga nga yan po'y nagkakahalaga ng 10 milyon at wala pong nakasukbet, walang nagsukbet, walang nagnakaw, walang kumupit, walang nagkickback diyan sa proyekto na yan, sigurado ko yan ay elevator na. Elevator na yan o escalator, tapos mataas at hindi po ganyan na footbridge lang. Bring nyo 10 milyon yan. Tak ng teteng talaga. Panahon ni Digong talaga, no? Ibang klase. Talagang parang proyekto, kupit kayo. Hindi katulad ngayon ng proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bumubuhay. Kita nyo, General Torre naging PNP chief. Dapat ang mga suspect na mahuhuli, buhay. Paramihan nanguhulihin pero buhay. Hindi katulad ng panahon ni Digong, paramihan ng gurgur. Quota system, reward system. Napakadelikado. Ano nangyari? Dumami ang gurgura, napakaraming EJK case. Pero dito kay PBBM, 20 pesos per kilo ng bigas, mabubuhay ang mga Pilipino. Binubuhay ang ating mga kababayan. Hindi katulad ng panahon ni Digong. Merong reign of terror. Parang kinulambuan ni Digong ng lagim ang buong bansa. Perwisyo na nga ang pandemya. Abay, pinerwisyo pa tayo ng napakaraming gurguran na pandemya, lalabas lang ng iskinita ang isang tatay, bibili lang ng soft drinks, bibili lang ng yelo, abay magugulat na lang si nanay, natukhang na. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, bubuhayin ng mga Pilipino, bibigyan ng magandang kinabukasan, bibigyan ng maayos na buhay. Hindi katulad kay Digong, walang ibang inisip kung hindi gurgurin ang mga kababayan natin. Sus Mariosep. Para lamang sila ang makasistema at sila ang kumita. Di ba? Sabi nga ni Sara Duterte, very sketchy yung pagkakatalaga kay General Torre. Aba, meron pa bang mas sketchy kay Digong Duterte na ang ginawang economic advisor? Chekwa. Diba? Kaya po siguro talagang tinadhana na after ng pandemya ay isang katulad ni PBBM ang gagawin niyang presidente. Kasi po kung ang naging presidente natin ay kunwari si Sara Duterte ang kumandidatong presidente at nanalo, or si Bongo or si Bato. Kasi may mga usap-usapan noon, di ba? Bago paparating ang 2022 election, Bongo kakandidato daw presidente, si Bato kakandidato daw presidente. Tapos si Sara, hindi rin tumuloy. Si PBBM ang naging presidente natin. Kung sa tatlong yan ang naging presidente natin, sigurado ako ngayon, baon na tayo sa utang, lugmok sa kahirapan, wala pang pagbabago at patuloy po ang gurguran. Patuloy ang EJK. Buti na lang talaga, andyan si PBBM. Si PBBM, iniligtas tayo mula sa kuko ng mga agilang mandaragit ng Davao. Yung sinasabi nilang agila ng Davao, walang kwenta, walang silbi, gurguran lang ang alam, kupitan, nakawan, dyan magaling ang mga Duterte. 51 billion ni Pulong, maihilang palaka sa Davao, bahana. May nagre-reklamo nga sa akin, nag-PM sa akin si nanay from Davao, shoutout hindi ko nababanggitin ang pangalan ni nanay, pero taga-Buhangin yan. Taga-Buhangin. Nakita ko nag-post siya, tapos nag-PM sa akin. Linggo hindi naghahakot ng basura sa Davao. Dapat walang tigil ang paghahakot ng basura. Kasi, diba, hindi mo alam, araw ng linggo, umulan.
O ngayon, yung nakatambak na basura, aanurin ng baha. O magbabara na ng magbabara yan. Nasa na yung 51 billion na project ni Pulong Duterte para sa kanyang maliit na distrito. Oh. Yung mga ano diyan, mga binabaha diyan sa may palengke, sa may ano ba 'yon? Nakalimutan ko yung sa may palengke diyan may sikat na palengke diyan. Nakita rin natin sa mga balita, binabaha. Sus Mariosep, 'di ba? Kaya buti pa kay PBBM, binubuhay ang mga Pilipino, inaayos ang buhay ng mga Pilipino, dinidisiplina ng tama, nang walang gurguran. Hindi katulad kay Digong, puro pananakot. Nako. Kaya sa darating po na eleksyon, maging matalino na tayo. Kung ngayong 2025 parang naano tayo, parang nabudol na naman tayo. Dahil ang mga nanalong senador yung mga walang kwenta. Dapat sa 2028 ang maging mga senador at bagong presidente pro-Philippines, hindi pro-Chekwa, pro-Pilipino at hindi po pro-kaalyado. Napakapangit kapag pro-kaalyado. Nakita na natin ang resulta niyan at yan po yung mga delikado na pag delikado po na mga tao yan, yung mga pro-kaalyado lang ang tinitignan. Hindi rin dapat pro-utang na loob. Dapat pro-Pilipino, pro-mamamayan. Kapag po kasi pro-kaalyado, kita natin, di ba? Impeachment trial, dinelay, di ba? Ay nako. Kaya buti na lang talaga si PBBM mga naging presidente natin. Hindi yung tatlong bugok na gusto ni Digong noon na maging presidente. PBBM saved the Philippines last election 2022. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Thank you po Sir Mike Cabe sa napakaganda po ninyong video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo Salamat po, bye bye.